Ang boksingerong Kenkoy sa ibabaw ng ring pero may ibubuga naman sa laban. Wala naman yung saksi. Tuyo ni Ginana. Bam! Unsa may inimbitan na po. Another Kung usapan na pinakamaangas sa boksingerong Pinoy, ay isa na siguro na may isip mo ay ang angas ng Pinas na 3 Division World Champion, Janrel Casimero. Dahil nga sa kakaibang strategy nito para makolot ang kanyang mga kalaban. Ngunit subalit na tapwat ay meron tayong isang Pinoy na pwede rin nating masabing maangas at kengkoy. Dahil nga sa mga ginagawa nitong pang-aasar sa kalaban, binababa pa nga nito ang depensa at nagtatatakbo na parang naglalaro sa ibabaw ng ring. Ang tinutukoy ko nga dito mga idol ay ang Pinoy na si Michael Adolfo na may ring record dito na 4 wins, 2 losses with 3 knockouts. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay ang kapwa Pinoy din na si Albert Parilla na may ring record dito na 4 wins, 1 loss with 4 knockouts. Kaya't balikan natin mga idol na imbis na naging seryoso ang laban ay naging katatawanan nito. At kahit Kenkoy kung makipaglaban ay effective po ito para makakuha ng strategy. Pero bago ang lahat, kung maaari po sana ay pakipindot ng like at subscribe button para kasama ka sa panonood ng mga boxing highlights. Sa unang round pa lang, inaasar na nga ni Adolfo itong si Parilla. Patawa-tawa at patakbo-takbo na parang pinaglalaroan lang ang kalaban. Pinisi ko, no? Si Albert Parilla o Greg. Papo kayo. Usari bindi. Oo. Kaya pinaagi sa knockout. Wow. Oo, lisod. Again, Michael Adolfo. Tamo! Congratulations! Di pa kita gumide. Ay kumpiyansa ng gumide nga na. Tayo. Ay gamay gumidya. Paglagot ang kontra. Wow, ito na. Nice hit. Nice! Left hook. Yes. Wow! Hands off kay Kuano. Kay Parilla. Kaya wala siya nagpadala. Ito siya sa magkaroon ni Michael. Lucky pa. Oo. Lucky pa yun. Delikado. May nga lang, I brought my biscuit. That was a solid hit, no? By Albert. Bubawi si Parilla sa second as well. Kaya grabe ang pagbubuhay ni Albert. Ewan ko niya. Huwag niyo makita niyang left. Body punch. Oh, kasan. Maluts lang na bagay. Oh, yung natrunat. Nagiging ba? Ang crowd na reaction. Aligre kayo. Kasan. Tapos baka is also entertainment. Si Albert, no? Katong pag-watch ni Nini ganina. Sa ikatong na gayon. Wala naman yung saksi. Bam! No? Yan, Albert Parilla. Kaya na. Batagay, hindi ko piyansa. Oh, ganda na. Nice. Wapo sa nakita dito ni Adolfo. Another hit. Tubag si Parilla ato. Nice uppercut. Oh, delikado ang sitwasyon. Nice body punch. Dito nga sa round 3 ay kahit tinatamaan nga itong si Adolfo ni Parilla ay nginingitian lamang ito. Hindi siya nagpapakita na nasasaktan. Kasi kayong momentum na agyapon sa iya. Michael Adolfo is wearing white and gold trunks and si Parilla is wearing slide. Sukul na.
Sakitan ka. Pakita ka nagising-ising mga deep inside. It hurts. Duha ka knockout. Again, still composed kayo si Michael Adolfo. But again, kuha na isa sa right hook at apante Adolfo. Bang! Nice uppercut. Nice one. Nice one. Ano siya? What was that, ref? Oh. Big entertainment na ni Michael Adolfo. Wow, Buya ni Michael Adolfo. pakito mo yung sumpa. And gold trunks. So this is round 4. So kanina si Michael, kumpiyansa kayo. Hanggang ko sa hit, pero kumpiyansa na ito. Sayahan. Dito sa round 4 ay pinaglalaroan na lang ni Adolfo ang kalabang si Parilla. Sapagkat kahit malapitan ito sa kanya, ay binababa na lang ang depensa nito na para bang kayang-kaya niyang saluhin ang suntok ni Parilla. Hey Michael, oh, yung tuyo. Tuyo ni Ginana. Bam! Uni na tayo Michael Adolfo. Entertainment good. Wow, nice. Solid left hook. So, grabe ang improvement ni Michael ha. So kada itong yung mga previous na duwa. Pero mo lagi, mo ganyan ang style. Palipat-lipat siguro bro. Palipat ka. Ikaw kagad. Paano ba nailingon ba niya protect yourself at all times? Kaya ka magpailan lang ka sa style ni Michael, di na ka mo protect sa mong self. Oo. Kanasap, mag-watch mo pinay na po. Michael Pintados Adolfo. Bam! Murawag ka ng nagkasaok machine gun. Kasi ka na mabangti sa Albert. Kasi niya, Masih kumpiyansa. Masih kumpiyansa sa Albert. Matinood pa lang. Albert, Parilla. Wow! Sabi nga sa'yo, Albert Parilla wearing blue trunks. Michael Adolfo is wearing white and yellow trunks. Tanaw niyang kontra. Hindi na maginana. Oo. No, turn around. Turn around. Nawalingan na. Wow, that was a hit. Counter si Albert. Pero kung si Kuan pa ni, si Portes pa itong style. Oo. Michael. Nag-counter, delikado si Adolfo ato. Baka ni kaya gid kaya kay mura gid yung gid. Oo, so kusog di matapos hini. Oo niya. Tanaw sa nimo si 4 wins, 4 by way of knockouts. Wala nila. Championship out. BBF super fun. Binland to Adolfo. Pero good combination, no? Pero binland ako ni Michael. Nice. Basta yung pag-banking. I think Parilla is hurt. Parilla is hurt, partner. He is hurt. Another left kasad, no? I think Parilla is really hurt by that body shot. Anas corner. Good job corner. Delikado. Hindi na nila shoot yung pa naman sa kwan. Bang, nadala. Sugod, pero niya mga pumo dito. Tuwa na. Good job. Kita ko nakawa na lang. Another body shot. Unsa kay gungong atong Adolfo? Unsa may imong gipanihapon. Another body shot. There you go. Kapila gid siya maigod ang dapita partner sa iyang right na rib cage. And that's the end.
Congratulations to Michael Adolfo. We were entertained. Yes, of course. Another champion. Anong masabi nyo mga idol sa laban ay pinakita ni Michael Adolfo na parang kengkoy kung makipaglaban pero may ibubuga sa laban? I-comment mo lang yan at ating pag-uusapan. June 6, 2015 nang mapadayo sa bansang China ang ating kababayan na nagmula pa sa probinsya ng Cagayan de Oro na si Michael Enriquez. Makakalaban nga dito ng Pinoy ay isang hambog na Indonesian boxer na nagngangalang Oscar Raknapa, na sa mismong laban nga tinawanan nga lang suntok ng Pinoy na animoy mahina lang daw ito. Ngunit sa mismong bakbakan ay halos di makatama ng solid sa Pinoy. Bago pa man ang laban ay may baon na kartada ang Pinoy si Michael Enriquez na 10 wins, 3 losses with 6 knockouts. Samantalang kalabang Indonesian boxer na si Oscar Raknapa, 12 wins, 9 losses with 5 knockouts. Kaya't balikan natin mga idol kung paano binigyan ng leksyon ni Kabayan ang hambog na kalaban. Pero bago ang lahat, kung maaari po sana ay pakipindot ng like at subscribe button para kasama ka sa panonood ng mga boxing highlights. Time. The boxer's health, well-being. At panalo si Kabayan na si Michael Enriquez by a 5th round.
Matapos ang 7 magkakasunod na panalo na pinagbibidahan ng Pinoy na nagmula pa sa probinsya ng Camarines Sur na si Michael Mendoza or kilala din bilang Captain Barbell, ay sa sumunod na laban ng Pinoy ay sa isang matigas at may bato-batong pangangatawan na nagngangalang Ulim Jun Nazarov na di rin basta-bastang kalaban sapagkat siya po ang kasalukuyang WBO Oriental Flyweight Champion. At sa huling 6 na laban ito ay 5 po rito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Naganap ang malaking pagkakataon para sa Pinoy sa Wandom Gymnasium Ansan. Kaya't balikan natin mga idol kung gaano kadumi makipaglaban ng kalaban, pero di man lang binawasan ng referee ng puntos ang kalaban ng Pinoy. 라이트 떨어집니다. 왼손 멘도사 시작됩니다. 시작하자마자 불을 뿜어보고 있는 마이크 멘도사인데요. 그러나 살짝 걸렸습니다. 자, 코너를 몰아주고 있습니다. 도전자. 맞습니다. 타이틀 첫 번째 방어전에서는 멘도사의 도전을 받고 일단 코너식으로 가둬놓고서 경기하고 있는 챌린저입니다. 왼손 호흡을 달라는 나자로입니다. 왼손 더블 라이트까지 그 높은 오늘 뻗지 않고 있습니다만 또어주도 멘도사를 한번 압박을 해봤잖아. 그렇죠. 그리고 준비를 하고 있는 마이클 멘도사입니다. 안 던지고 여기 크거나 닿게 되면은 또 챔프거나 닿게 던지라면 챔프가 나가는 왼손은 비어를 갑니다. 없어요. 왼손 교차. 현재 들어오는 나저로프와 멘도사. 예. 사우스포 스탠스로 또 막. 좀 벗어나는 그런 그렇잖아. 주먹도 하나 시작하는 예. 자, 이후에 왼손으로 또 이끌어 준다 멘도사. 올고 가는 데 나저로프. 복봉이야. 없다라고 생각하는 거기는 꼭 피해야 되니까. 한 번씩 내가 선수 같은 거 정신적으로 감적으로는 옛날 필리핀 선수 피하는 거예요. 이렇게 난점 통화. 이렇게 중심 경기를 TV로 시청하시는 분들 중에서 팬분들도 많이 계시기 때문에 한번들은 없어져서 그런 나를 그대로 그렇습니다. 이런 상황 속에서도 경기를 좀 열심히 이 시간 경기를 또 확인하시는 분들 불러나오고 있는 도전자 마이크 4라운드 때까지와는 다르겠지만 내돌립니다. 전그라면 챔피언 위아래 리듬 타고 시작됩니다. 마이너에도 사르타 하고 있어요. 예. 나자로페 화이트 상지 우측에 왼 카운터 왼손 화이트 인터드 피해내는데요. 상대 왼손까지 저쪽으로 나자로페 에 대해서 좀 동요하거나 흔들리거나 그런 모습 별로 없어요. 네. 주먹 연육이 인색해서 멘토가 뻗어지고 있는 챔피언 나전 30초. 보고 가는 도전자
맞습니다. 레프트를 뻗어봤던 메두사입니다. 8라운드 이런 카드를 너무 정확한 주먹을 내려고 하기 때문에 이빨이 돌아봤을 때는 일단은 그런 게 나올 수 있습니다. 또 나가렵니다. 근데 가지 않습니까? 네. 문제가 있을 텐데 없어요. 네. 소중하게 운동을 해야 하고 되면 선수 입장에서도 이 내구성이 바뀌지 않습니까? 그렇죠. 그건 이제 경기가 들어가면 또 시합이 안 되죠. 그런 스타일은 재미가 자, 린탐에서 들어가 보려 했었던 나자로프인데 먼저 아들을 즐겨 죽이는 메두사고요. 왼손 건드려서 피해냅니다. 나자로프가 메두사입니다. 돌아가는 나자로프. 자, 10초 안에 스트 내리고 이번에도 경기하고 있는 낙선. 쭉 찔러주는 장면. 타이밍을 재고 있습니다. 오랜만에 나자로프가 뻗어주고 있습니다. 공격을 할 때는 공격만 해줘야 되고 타이밍이 안 맞아주는 거거든요. 돌아가는 챔피언 나자로프고요. 왼손을 풀어갔다 다리가 걸어가고 있어요. 나자로프 달려듭니다. 자, 10라운드 이제 얼마 남지 않은 라이트 안쪽으로 흘러갑니다. 한번 카운트까지 들어갔던 메두사고요. 그 정도만 해도 받아주는 게 아니라 보다도 정말 뒤에 나오는 거를 좀 말씀해 주신 것처럼 지금 나랑도 주변에 지금 뭐 트럭을 빌리거든요. 트럭을 빌릴 때는 트럭이 단 안쪽으로 또 네. 뭔가 크났습니까? 예. 그래서 뭐 주먹을 내도 다 네. 이번에도 나자로프의 견고한 가드. 예. 이렇게 주고 받고 있습니다. 지금 대접하자면서 그러면 차를 하면서 심으시는 시작됩니다. 자, 이번에도 시작. 아무래도 이 어미싱은 아이고 메두사가 가져가고 있고요. 일단 지켜내는 경기는 현 챔피언. 빠르게 움직이기 때문에 남아있는 모든 것을 이렇게 움직여주고 있는 메두사. 하지 않을 수가 있기 때문에 왼손 킹킹 때려줍니다. 왼스트리트 오면서 자, 도전자가 챔피언의 얼굴에 흠집을 한번 냈습니다. 다시 한번 왼손 카운터 좌안쪽 정말 얼마 남지 않은 마지막 메두사의 공입니다. 굉장히 빠르지 않습니까? 예. 근육이 나오는 걸 자, 이렇게 Bagamat natalo ang ating kababayan, ay kitang-kita naman Now he's a taxi driver. hindi man naging maganda ang panimula ng pagiging professional boxer na pinagbibidahan ng Pinoy na si Junmar Dolog ng tubong Surigao del Sur, ay dito ka mabibilib sa pagiging matapang ng Pinoy dahil sa kabila ng kabiguan ay patuloy pa rin nangangarap na balang araw ay makakamit niya rin ang matamis na tagumpay bilang isang world champion. Dahil bukod nga sa pagiging professional boxer, pinagsa-sideline po ito mga idol bilang taxi driver. Kaya naman talagang mabibilib ka sa Pinoy na ito. Dahil para sa pamilya ay gagawin ng lahat para matustusan ang kanilang pang-araw-araw. Matapos ang 6 na sunod-sunod na talo, taong 2007 na makaharap niya ang undefeated Australian boxer na si Heath Ellis. Kagaya ng mga kanyang kababayan Australiano na tumalo din sa Pinoy, ay sinabi nito na pampataba lamang ang Pinoy sa kanyang kartada. Dahil nga sa maraming talo ay ganun na lamang maliitin ang ating pambato.
At dagdag mo pa dyan mga idol, pati ang kababayan niyang ring announcer ay tila minaliit ang trabaho ng Pinoy dahil lantarang sinabi na taxi driver lamang ang ating pambato. Now he's a taxi driver living. Now he's a taxi driver. At bago ang kanilang bakbakan ay may kartada ang Pinoy na 4 na panalo, 10 talo, 2 rito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Samantalang ang kababayang si Heath Ellis, 7 panalo, 8 talo at 4 dito ay tinapos by knockout. Kaya't muli nating balikan mga idol ang pangyayari na may di inaasahang desisyon na kung saan nilait-lait ang Pinoy na taxi driver lamang daw ang ating pambato. A fit looking guy too, and he's cocky. Yes, he is. The makings of a good fight. Could very well be. In the fights that he's lost, the 9 he's lost. He's certainly got a good idea. Actually, good right hand. And again. And they must have got through to Heath because they fighters. Figure him out. Watch what they're doing. Don't go crazy. Yeah, he looks a bit at sea at the moment. He's trying to figure this southpaw out. Of course. Which, of course, is not always the same, naturally. Very fit-looking boy, yeah. Heath is going to lead that. Red corn and the blue trunks now living. And this kid from New South has got a lot of confidence, hasn't he? Yes, he's not overawed by Heath. Of course, he's been in with people as good as Heath, if not better. So what the hell, you know? And he's taking something that's taken me by surprise. Ooh, wow. And when he launches, he lets him go. The guy's putting a lot of pressure on himself. And I think... Wonder how much work. Those are good punches. Those are good punches. Down. Now maybe the southpaw slowed him right. Here we go. Round 3 in this 8-round fight. 5 rounds to go, 3 minutes with 6 threes to go. The 3rd round coming, 8th. 6 rounds to go. Junmar sweating profusely, but he is Good. He's went a little bit hard, and I think it'll take its toll in the end. Missing every one of the energy. But shall fit. Oh, good right hand. Hit him right in that chin. And Junmar really got hit. He's in a good fight. Ooh. A good idea that he's... So he's not overawed by this youngster. 7 wins to his credit. The youngster's in there. Ooh, that was a... Not just yet. Round 4 in this. Junmar, how good Heath is. Yeah, he's not phased. Not overawed. Blue trunks out of the red corner. Ooh, a beautiful punch. Think of it. Yes, he certainly is. And he seems a little bit more purposeful. He seems a bit more purposeful. This opponent. Yeah. Oh, good right hand from Junmar. And he's cocky too. Yeah. Oh, beautiful right hand. It's a little unusual to see Heath is control. Oh, right out again. Beautiful right hand. Now that and the pace he set sort of might be starting to take its toll a little bit. Yeah. Keep to the basics. Keep the jab up. Junmar's waiting to counter. Waiting. And it's making Heath a little bit hesitant. A little bit, to tell you the truth. Oh, second thought, now he sort of looks... He's coming again. I was slightly ahead on my unofficial scorecard. Well, evenly matched anyway. Oh, yeah. I don't think there's much in this on class. I've got just the shade Heath's way, to tell you the truth. Now, when I mean on the evenly matched. Yeah.
You're right, they are. I can't understand. And they're two very good fighters, Gus. He could have had some losses that he didn't deserve. Got juice out of a couple of those fights that he won. He should have won. Didn't get the decision. It's disgraceful. I mean, what's fair? I can't split them. They're pretty even. Well, pretty even in class. Gee. I tell you what, Junmar's work rate's phenomenal. Yes, he's going very strong. He's low. Every punch has got something going on it too. Against Heath, and Heath's not, you know, for the future. Yeah. Heath knows he definitely knows he's in a fight. Besides that, he was kind of holding back, trying to suss out his southpaw stance too. One out. Oh, that left-handed jab. Right uppercut and left to the rest of this. Those punches enough to win the round. He's incredible. Yeah, they got to straighten his punches up. He's getting too many of those wild swings, which are not working. He shouldn't do that. He's got to keep his work rate up, Heath. Otherwise, earlier in this round, Junmar copped a few good punches, but it hasn't. Look, hey, you see that breathing? He took a deep breath then. He was huffing. Really conserving energy. Junmar's confidence is building too. He's for. But look at that. You see, that's good stuff. Good body punching. Stuff. And that's all point scoring. One great. Oh, you have to remember that scoring punches are only scored with the knuckle part of the glove and a scoring part of the body. Those are the only one that's count. Maybe that's put him off his fight. Now those are two good. Right. Ooh, good punch by he kept coming. Now that's the kind of punch that can win you around. He's getting a bit desperate now. Gonna come back, fire back all guns. Because he's got to get a little clearer than what he is now. This kid's testing him. This guy is testing him. At all, that's a good punch, Heath. But the other guy fires back. Oh my goodness. Bro. Oh, Heath, that's telegraphed. They let him know yesterday. To get set. Heath has got to pull all stops out. He's not getting a chance to get set, is he? He's putting the pressure on Heath all the way. Heath, although I don't like Heath's wild swings either. There it goes. I think Neil was a little bit concerned that Heath is not allowing Heath to get balanced and get set for his punches. That's right. And look at that. Punches, he got this guy. I think both of them are trying for a knock. If Junmar pulls this, I've got Heath by a point, unofficially. The chance to get set. Good fight at the end of the night. Amazing. Send people home entertained. Heath actually wins it. They may not want a rematch. Top main event, Juma Dulog and Heath Ellis. Ladies and gentlemen, Judge Aninga Williams couldn't separate the two fighters. She had it 76-76 to draw. Judge Alan McCall had it 78-75 and Judge Joe Mann 77
75. That's Man 77-75. All for the winning boxer. Majority decision. Red corner, Juma Dulong. Maraming salamat mga idol dahil hanggang dulo ay nanonood pa rin po kayo. God bless you mga idol.